Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong miken ka po. Anong may tatabang ko sa imo? Unsay akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Patrolwoman Merin Loquias mula sa Eastern Police District. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Nasabat ang mahigit 8 milyong pisong halaga ng puslit na sigarilyo mula sa 7 individual matapos ang isnagawang anti-smuggling operation sa bayan ng Naawan, Misamis Oriental. Yan ang tinutukan ni Patrolwoman Arnold Velasco. 8.2 million pesos halaga ng smuggled na sigarilyo nasabat sa Naawan. 7 katao ang naaresto sa isinagawang anti-smuggling operation ng mga otoridad kaugnay sa paglabag sa Republic Act No. 10863 o Customs Modernization and Tariff Act at Republic Act No. 10643 noong Abril 17, 2026 sa Fish Landing, Barangay Poblasyon, Naawan, Misamis Oriental. Ang operasyon ay pinangunahan ng Misamis Oriental Maritime Police Station bilang lead unit sa pamumuno ni Police Major Jojo B. Balance, Chief ng Maritime Police Station. Katuwang ang mga tauhan ng Naawan Municipal Police Station, gayon din ang Provincial Intelligence Unit ni Misamis Oriental. Ayon sa ulat, nakatanggap ng tip mula sa isang informant bandang alas 12:15 ng madaling araw hinggil sa umano'y unloading ng iligal na sigarilyo sa nasabing lugar, na agad sinunda ng operasyon mula 1:30 ng madaling araw hanggang alas 4:40 ng madaling araw. Sa operasyon, 7 individual ang naaresto matapos mahuling aktwal na nagkakarga ng mga kahon ng sigarilyo sa isang L300 van. Kabilang sa mga nahuli ang 6 na miyembro ng Philippine Coast Guard at isang driver. Nakumpiska sa operasyon ang humigit kumulang 10,250 rims ng Canon Green cigarettes na tinatayang nagkakahalaga ng 8.2 million pesos at isang L300 van na may halagang 700,000 pesos. Sa parehong araw, dakong alas 5:11 ng hapon, isinangguni ang kaso sa Office of the Provincial Prosecutor of Misamis Oriental para sa inquest proceedings. Samantala, pansamantalang ikinulong ang mga persons under police custody sa Maharlika Detention Cell, Camp Pedro Oloy Neri, Cagayan de Oro City. Ang mga nakumpiskang ebidensya naman ay na-turn over na sa Bureau of Customs para sa kaukulang disposisyon. Kalakip din sa dokumentasyon ng operasyon ang Investigation Data Form na may CBU number, Turned Over Receipt, Request for Detention of PUPC at Chain of Custody Form bilang bahagi ng legal na proseso. Ito ang inyong training correspondents, Patrolman Arnold N. Velasco, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Velasco. Kulungan ang bagsak ng 2 Japanese nationals na sangkot sa international fraud matapos maaresto ng mga otoridad sa magkaiwalay na operasyon sa Makati at Mandaluyong City. Magbabalita dyan si Patrolman Don Brosas.
Estado ang dalawang Hapon na pinaniniwala ang kabilang sa Transnational Criminal Group sa magkahiwalay na operasyon sa Mandaluyong City at Santa Mesa, Manila nitong 16 ng Abril. Kinilala ang unang sospek na isang 34 anyos na nahuli sa Mandaluyong at umano'y miyembro ng Luffy Group na sangkot sa mga fraud scheme gamit ang pagpapanggap bilang mga opisyal ng gobyerno. Samantala, ang ikalawang sospek na isang 52 anyos ay nadakip sa Santa Mesa at iniuugnay naman sa JP Dragon Syndicate na nagsasagawa ng telecom fraud operations sa iba't ibang bansa sa Asia. Isinagawa ang operasyon sa pangunguna ng Philippine National Police, Bureau of Immigration, katuwang ang mga dayuhang law enforcement agencies batay sa umiiral na deportation orders at arrest warrants mula sa Japan. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatas Jr., hindi papayagan ng pamahalaan na maging kanlungan ng Pilipinas ng mga dayuhang kriminal at tiyak na mananagot ang sinumang lalabag sa batas. Sa kasalukuyan, nasa kustudiya na ng Bureau of Immigration ang dalawang sospek para sa karagdagang dokumentasyon at proseso ng deportation. Patuloy ang mas pinaigting na koordinasyon ng PNP sa international law enforcement agencies upang matunto ng iba pang posibleng sangkot sa transnational crimes. Hinihikayat naman ng publiko na manatiling mapagmatsyag at agad i-report sa mga otoridad ang anumang kahina-hinalang aktibidad na may kaugnayan sa scam o illegal online operations. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Na-recover ng pinagsanib na operasyon ng militar at pulisya ang natuklasang arms cache sa bayan ng Bulan, Sorsogon. Ang detalye ng report mula sa ating PNN correspondent sa Police Regional Office 5. Pinagsanib ng puwersa ng militar at pulisya ang isang arms cache sa bayan ng Bulan, lalawigan ng Sorsogon. Isinagawa ang operasyon bandang alas 10:20 ng umaga noong Abril 15 taong kasalukuyan sa pamamagitan ng isang intelligence-driven operation na pinangunahan ng Armed Forces of the Philippines, partikular ang 22nd Infantry Battalion ng Philippine Army. Katuwang ang Composite Intelligence Platoon ng 2nd Sorsogon Provincial Mobile Force Company at Provincial Intelligence Unit ng Sorsogon Police Provincial Office na sinuportahan naman ng Regional Mobile Force Battalion. Sa naturang operasyon, na-recover ang 3 short magazines para sa M16 rifle, 50 bala ng 5.56mm, isang Motorola radio, isang Improvised Explosive Device o IED na pinaniniwalaang anti-personnel mine, at iba pang kagamitan. Ayon sa ulat, ang mga nakuhang war materials ay kasalukuyang nasa kustodiya ng militar at nakatakdang i-turnover sa Explosive Ordnance Disposal Team para sa tamang disposisyon. Agad ding nakipag-ugnayan ng Bulan Municipal Police Station sa mga tauhan ng militar upang magsagawa ng beripikasyon bilang bahagi ng pinaigting na seguridad sa lalawigan. Pinuri naman ni Police Colonel Alex C. Daniel ang matagumpay na operasyon at ayon sa kanya patunay ito ng epektibong koordinasyon at dedikasyon ng ating mga puwersa sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaligtasan ng bawat Sorsoganon. Patuloy ang pinaigting na operasyon ng mga otoridad laban sa anumang banta sa kapayapaan at kaayusan sa lalawigan ng Sorsogon. Iyan ang pinakahuling balita. Ako si Police Corporal Chris Gupela, PNN News. 2 babae ang inaresto ng mga otoridad sa isinagawang checkpoint operation sa Maguindanao del Sur matapos mahulihan ng armas sa loob ng kanilang sasakyan. Nakatutok dyan si Patrolwoman Rosalie Umalay. Ang 2 babae matapos makumpiskahan ng assault rifles sa checkpoint operation sa Talayan, Maguindanao del Sur noong Huwebes ng hapon. Ayon sa ulat, nadiskubre ng mga tauhan ng Philippine National Police ang mga armas sa loob ng isang sport utility vehicle habang nagsasagawa ng plain view inspection sa checkpoint. Natagpuan ang isang rifle sa tabi ng upuan ng pasahero dahilan ng agarang pag-aresto ng 2 sospek. Sinabi ng pulisya na patuloy ang investigasyon kaugnay ng pinagmula ng mga armas at posibleng koneksyon ng mga ito sa iba pang aktibidad. Isinagawa ang operasyon sa ilalim ng mas pinaiting na seguridad at kampanya ng PNP sa pamumuno ni Chief PNP, Police General Jose Melencio Nartates Jr. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Hawak
Hawak na ng mga otoridad ang isang lalaking nagtago ng 13 taon dahil sa kasong murder sa Misamis Occidental. Ang kabuuan ng balita mula kay Police Corporal Harley Osorio. 50-1250 case of murder. Nakay warrant of arrest na Arestado ang isang other wanted person matapos masilbihan ng warrant of arrest sa Super Block 3, Barangay 22C, Davao City, gabi ng Abril, kasalukuyang taon, kaugnay ng kasong murder. Kinilala lamang sa alias na Raul, 50 anyos ang suspect na residente ng nasabing lugar. Inaresto ang suspect bandang alas 7:30 ng gabi sa bisa ng warrant of arrest sa kasong murder na may walang inirekomendang piyansa na inilabas ng korte noong Enero 22, 2013, kaugnay ng krimeng naganap sa Melim, Jimenez, Misamis Occidental. Isinagawa ang operasyon ng mga operatiba ng 1002nd Maneuver Company, Regional Mobile Force Battalion 10, katuwang ang Police Station 1, Santa Ana, Davao City Police Office, Maritime Law Enforcement Team, Jimenez Municipal Police Station at 2nd PMFC, Misamis Occidental, sa bisa ng intelligence-driven operation. Dinala sa Police Station Santa Ana, Davao City Police Office ang suspect para sa kaukulang disposisyon. Dito sa Police Regional Office 10, 1002nd Maneuver Company, Regional Mobile Force Battalion 10. Ako ang inyong PNN correspondent, Police Corporal Harley Osorio, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Mahigit 200,000 pisong halaga ng ilegal na gasolina ang nasabat ng mga otoridad mula sa 3 individual sa Northern Samar. Muling magbabalita dyan si Patrolman Don Brosas. Nasabat ng mga otoridad ang tinatayang 285,120 pesos halaga ng ilegal na produktong petrolyo at naaresto ang 3 individual sa isinagawang checkpoint operation sa Mapanas, Northern Samar nitong ika-17 ng Abril. Sa ulat, pinara ng Mapanas Municipal Police Station, katuwang ang Provincial Intelligence Unit, ang isang Isuzu NHR truck sa Barangay del Norte na may kargang 176 na container ng gasolina. Nabigo ang driver na magpakita ng kaukulang permit sa transportasyon ng fuel dahilan upang agad silang arestuhin. Kinilala mga suspect na isang 45 anyos na driver mula Caloocan City kasama ang 2 niyang kasamahan na mula sa Lawang at Palapag. Ayon kay Northern Samar Police Director Police Colonel George Buyakaw Jr., bahagi ito ng pinaigting na kampanya laban sa illegal na fuel trade, lalo na sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Ang operasyon ay alinsunod sa PNP Focus Agenda, kabilang ang Enhanced Managing Police Operations at Integrity Monitoring upang masiguro ang mahigpit na pagpapatupad ng batas. Patuloy naman ang pinaigting na checkpoint operations at investigasyon ng PNP upang matukoy ang posibleng iba pang sangkot sa iligal na kalakalan ng gasolina. Hinihikayat naman ang publiko na makiisa sa laban kontra iligal na kalakalan sa pamamagitan ng agad na pag-uulat ng anumang kahinahinalang transaksyon o biyaheng may kaugnayan sa iligal na petrolyo sa pinakamalapit na istasyon ng pulis o sa hotlines ng mga otoridad. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Naghatid ng wheelchairs at tulong sa mga benepisyaryo ang mga tauhan ng Baguio City Police Office bilang bahagi ng kanilang programang Panag-aywan Iti Kailian. Yan ang balitang hatid ni Patrolwoman Jade Agustin. Baguio City, pinangunahan ng City Director ng Baguio City Police Office na si Police Colonel Ruel Tagal ang pamamahagi ng mga wheelchair at school supply sa Pacdal at Burnham Legarda noong April 16 at 17. Bahagi ito ng programang Panag-aywan Iti Kailian 2.0 ng BCPO na nagbibigay pansin sa mga socio-economic factors na maaaring magdulot ng krimen. Ang mga naturang pamilya ay kabilang sa mga beneficiaries na hindi nakadalo sa isinagawang turnover of donated items sa Pedro Dumol Hall, Beneco noong Sabado, April 11 dahil sa limitasyon sa kalusugan at paggalaw. Sa naturang aktibidad, 12 may kapansanan at isang dating persons deprived of liberty ang nabigyan ng tulong. Sa kabuuan, 14 na wheelchair ang naipamahagi sa mga kailian. Kabilang ang 50 sets ng school supplies, 10 grocery packs,
hygiene kits, bigas at mga gamot. Nabigyan din ng pangkabuhayan package at tulong pinansyal ang nasabing dating PDL. Sa totoo lang po, una lang po yung ibang masasabi, salamat. Actually, ito po, binigay sa amin ng tulong po, especially yung wheelchair, ay malaking tulong po sa aking anak na siya na, lubos na ako nangangailangan. Especially, hindi lang po siya kung ipatid po kami, na siya nag-aalaga sa kanya. Kasi, narigat at aware at ang masakasabol natin sa aware ng kanan. Isinasagawa ang programang PIK 2.0 sa pakikipagtulungan ng iba't ibang stakeholders, kabilang ang CNT Builders, JMLA Meat Trading, JVP Construction, Mapitagan South Elite Eagles Club, Evolve Industrial Supplies, Incorporate Office Solutions, Jimny Girls Group, The Lucky Ones, Career Builders Incorporated, Archer Manpower Services Incorporated, at iba pa. Binigyang diin ng BCPO na ang Panagaywan Itikailian 2.0 ay isang tuloy-tuloy na programa upang mapalawak ang serbisyong pulis na nararamdaman ng komunidad at higit pang mapalakas ang ugnayan ng Baguio's finest at ng komunidad. Mula dito sa Baguio City Police Office, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Jade Agustin, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Sa patuloy na operasyon ng pulisya kontra smuggling, nakumpiska ang tinatayang 5 milyong pisong halaga ng smuggled cigarettes habang naaresto naman ang 9 na individual sa Davao del Norte at Misamis Oriental. Muling magbabalita dyan si Patrolman Don Brosas. Ng PNP ang mahigit 5 milyong halaga ng smuggled cigarettes at naaresto ang 9 na individual sa magkahiwalay na operasyon sa Davao del Norte at Misamis Oriental. Sa Santo Tomas, Davao del Norte, naharang sa checkpoint ang isang van na may kargang 18 kahon ng ilegal na sigarilyo na may halagang higit 2 milyong piso. 2 lalaki ang agad na inaresto at kasalukuyang nasa kustodiya ng mga otoridad kasama ng kontrabando at sasakyan. Samantala sa Naawan, Misamis Oriental, 7 karagdagang sospek ang nahuli kung saan nakumpiska ang 205 master cases ng smuggled cigarettes na tinatayang higit 3 milyong piso ang halaga. Batay sa ulat, 6 sa mga naaresto ay iniuugnay umano sa Philippine Coast Guard. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatas Jr., bahagi ito ng pinaigting na kampanya laban sa smuggling, alinsunod sa PNP Focus Agenda na layong protektahan ang kita ng pamahalaan at ang kaligtasan ng publiko sa pamamagitan ng enhanced operations at integrity monitoring. Hinihikayat naman ng PNP ang publiko na makiisa sa laban kontra smuggling sa pamamagitan ng agad na pag-uulat ng anumang kahina-hinalang transportasyon o bentahan ng ilegal na sigarilyo sa pinakamalapit na istasyon ng pulisya. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Upang hubugin ang kasanayan ng kapulisan sa paggawa ng mga balita, matagumpay na isnagawa ang workshop on media, communication, and public engagement sa Camp Crame, Quezon City. Ang report mula kay Patrolwoman Jeradel Loterte. Kung ang impormasyon ay kumakalat sa bilis ng isang pindot, ang kwentong ating ibinabahagi ay kasing halaga ng serbisyong ating ibinibigay. Mula 13 hanggang 16 ng Abril taong kasalukuyan, ang PNP Museum AVR sa Camp Brigadier General Rafael T. Crame, Quezon City ay naging sentro ng pagbabago. Sa ilalim ng inisyatibo at pamumuno ni Police Brigadier General Vina H. Guzman, Direktor ng Police Community Affairs and Development Group, inilunsad ang Shaping Narratives, Serving Communities. Ang 4 na araw ng masinsinang workshop na hindi lamang nakatuon sa pag-uulat ng balita, kundi sa paghasa ng sining ng pakikipag-ugnayan sa publiko. Kahusayan ay hindi nakakamit ng nag-iisa. Paglalakbay na ito ay naisakatuparan sa pakikipagtulungan sa Philippine Information Agency sa pangunguna ng bisyonaryong Director General na si Catherine Chloe S. Di Castro. Kasama ang ilan sa mga pinakaginagalang at dalubhasang tagapagsalita mula sa PIA,
ang aming mga tauhan ay nahubog ng pinakamahusay sa larangan. Pinagtibay ang ugnayan sa pagitan ng komunikasyon ng pamahalaan at ng sambayan ng Pilipino. Sa unang araw, itinatag ang pundasyon sa pamamagitan ng Media and Information Literacy at mga prinsipyo ng communication planning na kumikilala na ang epektibong komunikasyon ay nagsisimula sa malinaw na pag-unawa sa sitwasyon. Sa ikalawang araw, isinabuhay ang teorya. Natutunan ng aming mga tauhan ng paggawa ng IEC materials na nagpapakita na ang maayos na mensahe ay maaaring maging pinakamabisang tulay sa komunidad. Pagsapit ng ikatlong araw, mas sumalim ang focus sa frontlines of information. Mula sa mga detalye ng news writing at pangangalap ng balita hanggang sa maselang balanse ng media relations at government communications. At sa huling araw, niyakap namin ang digital na larangan. Social media content creation, storytelling at community engagement. Hindi lang kami nagpo-post, kami ay kumokonekta. Nasaksihan namin ang mga kalahok mula sa iba't ibang unit ng PNP-PCR na magbabahagi ng kani-kanilang kakayahan. Nakita rin namin ang mga veteranong opisyal na matuklasan ang mga bagong husay, mga talento sa pag-edit, pag-host at digital strategy na hindi nila akalaing taglay nila. Simple ang layunin, hasain ang kakayahan at bumuo ng mas kumpiyansa, maaasahan at kompetitibong puwersa ng PNP Media. Sa patuloy na pagbabahagi na ng kaalaman, hindi lang kami umunlad, kami ay nagbago. Ang resulta, isang Philippine National Police na mas pinagkakatiwalaan, mas konektado at matibay na sinusuportahan ng publiko, nakabatay sa katotohanan at transparency. Kami ay humuhubog ng mga naratibo. Kami ay naglilingkod sa mga komunidad. At sama-sama, kami ay nagtatayo ng isang mas ligtas at mas may kamalayang bansa. Aktibong nakibahagi ang mga tauhan ng Kalinga Police Provincial Office sa isinagawang End Local Communist Armed Conflict o LCOC Community Consultation at Serbisyo Caravan sa Barangay Balenciaga Sur, Bayan ng Pasil. Yan ang balitang hatid ni Police Staff Sergeant Precious May Dunaal. LCOC Community Consultation at Serbisyo Caravan matagumpay na isinagawa sa Barangay Balenciaga Sur, Pasil, Kalinga. Aktibong nagkilahok ang Kalinga Police Provincial Office sa isinagawang LCOC Community Consultation at Serbisyo Caravan Kamlubin-Awa Poverty Alleviation Program sa Barangay Balenciaga Sur, Pasil, Kalinga nito lamang ika-17 ng Abril 2026. Ang aktibidad ay pinangunahan ng lokal na pamahalaan ng Kalinga, katuwang ang Kalinga PNP, Philippine Army, mga voluntaryo at iba't ibang national agencies. Tampok sa aktibidad ang Luminawa Dental and Medical Mission, libreng gupit, information drive at blood donation activity. Ipinahayag din ni Police Colonel Gilbert A. Fatiig, Provincial Director ng Kalinga Police Provincial Office, ang buong suporta ng Kalinga PNP sa mga programang naglalapit ng mga halagang serbisyo ng pamahalaan para sa mga mamamayan. Ang mga ganitong aktibidad ay nagpapakita ng kahalagahan ng mas pinagtibay na ugnayan at koordinasyon ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa pagtugon sa mga pangangailangan ng komunidad tungo sa isang bagong Pilipinas. Mula dito sa Pasil, Kalinga, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Police Staff Sergeant Precious May Dunaal, alagad ng batas, taga-taguyod ng balitang pulis. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. Para sa mas malawak at mabilis na ulat ng mga balita, huwag kalimutang mag-like, follow and share sa aming official social media accounts ng Police News Network. Tutok lang sa aming YouTube channel para sa mga live stream at replays. At i-follow kami sa X account para sa mga real-time updates at Facebook account ng Police News Network.
manatiling mapagmatsyag at laging alam ang totoo. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Chief of PNP, Police General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Patrolwoman Melin Loquias mula sa Eastern Police District. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.